Given me new life, washed by your blood, drove by your love, I'd say of the Lord, here I am, send me. With you and your strength, Lord, I will go. Here I am, send me. With you and your love, Lord, I will go. Here I am, send me. With you and your grace, oh Lord, I will go. Here I am, send me. With you and your strength, Lord, I will go. Here I am, send me. With you and your love, Lord, I will go. Here I am, send me. With you and your grace, oh Lord. At pasasalamat kahit maraming struggle, pero andun pa rin ang aking pasasalamat sa Panginoon na hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinapabayaan. Yung kalakasan na patuloy niyang pinagkakaloob sa akin, lagi kong pinapasalamatan sa Lord. Kaya kahit anong mangyari, tayo bilang mga lingkod ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, huwag nating kalimutan na lahat ng bagay, mga plano natin, huwag nating kalimutan hiwalay sa Diyos. Kaya dapat kalaging kasama ang Panginoon sa atin. Amen. Yun lang. Sa taon na yan, hindi ko rin nakalain na gagraduate na rin pala ang aking panganay sa college this coming July 16. Amen. Kaya hindi ko akalain na magkakaroon ako na gano'n. Dahil dyan, hindi ko kinakalimutan na dahil dyan sa para sa akin isang katagumpayan yan para sa akin dahil sa gabay na ating Panginoon sa akin. Kasi hindi ko magagawa yan, hindi ko mai-provide sa aking anak ang lahat ng bagay kung wala si Lord sa buhay ko. Amen. Kasi kung ating tingnan, napakaraming mga bagay na dapat natin gawin bilang isang magulang, ang ating obligasyon sa ating anak. Kaya ako malaki aking pasasalamat talaga dahil natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang engineer. Kaya sabi ko sa kanya, pagbutihan mo pa. Ang sabi niya, kailangan ko na bang mag-take ng exam kaagad, Papa? Sabi ko, gusto ko na mag-exam ka na kaagad kung ano. Kung gusto mo na kukuha ka muna ng experience, walang problema, nasa iyo yan. Ayoko naman pilitin yung utak mo na ano, pero para sa akin, gusto ko na sana na ano, at least fresh pa yung ano niya ba. Gusto ko ipilit na mag-take na kaagad siya ng exam. Tapos sabi niya, gusto ko kasi munang tumulong sa iyo. Sabi niya, gusto niya munang mag-work muna, maghanap. Sabi ko, wag mong intindihin. Kaya kong ano yan, hanggat nasa si Lord kasama ko, hindi kayo igagapang ko kayo. Kaya sabi ko sa kanya, makakauwi ka ba this July sa graduation niya? Sabi ko, ipag-pray natin this June or July, basta surprise na lang, sabi ko sa kanya. Kaya yun lang ang pasalamat ko dahil tayo kasi lahat ng ating mga layunin, mga pangarap natin, huwag nating ihiwalay ang Panginoon sa buhay natin. Lagi natin isipin lahat ng bagay, kailangan natin na makasama si Lord sa atin. Doon lang tayo sa church, tapos nag-isip tayo ng paraan ng nakaraan kung paano natin mahuhuli yung time para makabanding din yung kagaya nyo. So siyempre naramdaman namin yung kumbaga parang naiiwan namin kayo, pero hindi yun. So kumbaga kulang lang yung time talaga, so hindi naman pwedeng kumbaga mahindihan namin kasi nga kulang na trust ko. Ngayon answer prayer na tayo sa trust ko, so praise God.
Praise Dahil sa God. mga prayer natin, alam ko naman na dadagdagan pa yun. Amen. Kung kumuha si Gajiro ng license, alam ko naman na bibigyan siya ng sakit. Amen. Coaster niya kukunin niya. Coaster. Coaster. Salamat. Pwede. Accent lang inanap sa kampanya sa akin. Ay, Axel. Apat din yun. Hindi system. So yun lang, kahit wala yung mga head pastor natin, at least kahit taga Good Shepherd, huwag na natin isipin taga Good Shepherd. So isipin natin na nasa family tayo dito. Tapos kaya yan lang nawala kasi nga, hindi siya nawala, kumbaga siguro inaantok na rin. So, ano pa ba? So, praise God kasi nga, kahit magkakaiba man tayo ng ano ngayon, nabibig tayo. So kung hindi lang sana ito yung unang pagkakataon, sana meron pa at least kahit pa paano, hindi lang tayo pag-uwi, stress sa bahay, stress sa pamilya, sa trabaho, at least kahit pa paano, at least siguro na-late lang kami kasi nga mahaba yung pag-aaral namin. So next Friday siguro ano mangyayari tapos pag-aaral. So may iba lang pagkain doon sa simbahan, dali na lang natin dito. So yun lang, salamat sa Panginoon kasi nga Next week. ano, hindi nawawala ng kabuluhan yung mga prayer natin. So suportahan lang natin ang isa't isa. Dito na tayo. Tapos ano, yung follow-up question ako, tanggapin mo na yung pagpapasok? Ang pagpapasok naman, kagaya ng sinasabi ko nung nakaraan, is not, hindi siya ano lang, hindi siya sa pangalan lang. So pwede naman tayo lahat maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. So nangangarap kayo na maging pastor ako, nangangarap din ako na maging pastor at pastora kayo. So parang fair lang ba? Wala nang At least nakikita yung pag-grow natin. O, di ba? Natatawa siya si Pastor din sa inyo eh. O, ano pa? So, ako nagpapasalamat din dahil nakikita ko naman na hindi na kayo humihindi doon sa pagbibigay ko ng schedule sa inyo. Although may mga takot pa kayo, pero wala kayong matakot kasi bukas makalo, hindi natin alam buhay pa tayo, at least nabigyan kayo ng chance na tumayo. Tinakot mo naman. Nice ka. Ako naman. Huwag ka matakot. Ikaw mag-ikot. Si Kuya Larry kasi. Oh, yan! Oh, Sanaya. Sanaya. Go, asawa ko. Tumigil ka! Ayun, Meron Kinikilig si Kuya dyan, no? Silva. Okay na to. Amen. thankful din ako kay Lord kasi Nakalive to ate. thankful. Kasi kasi may kasi checklist kami. Yung iniuulan na natulungan ko sa tita ko na marami kang prayers at hindi mo alam kung ano yung mga pag-pray mo kasi ibang dami natin gusto. Ang tao kasi walang nakontentahan. Aminin natin wala. Hindi tayo nakontento. Marami kang gusto. Hindi daw inilis mo kung ano mga kapili na ng ano. Para kami, last year, magkaroon kami ng house and lot. Yan. Tapos biglang may nagbenta na parang hinap na lang din kami. Madami kaming prayer days na unti-unti, hindi mo alam na God moves you. Tapos itong sasakyan niya. Anyways, naniniwala kami na God will provide. Hindi naman kami ganun kayaman. Pero kasi yung desire ng Panginoon talaga nakikita niya sa Larry, struggle. Lagi niya gina-open up sa akin. Parang naaawa din siya talaga. Anyways, lang, prayer mag-aral, SOL1 na natin, pero hindi, I mean, ang naisip ko kasi, para sa akin lang hindi ba pwedeng hindi na pwedeng mag-aral, hindi na pwedeng paano ba yun? Paano ba i-deliver? Hindi mag-aral. Ano ba gusto mo Pwede gawin ka sa buwan? magpagamit. Mag-a-attend. Tingnan natin. So, nagpapasalamat ko rin ako sa paano na tayo
Sana. Wala ka. Gilbert. Hindi na ako mag-out para kung narito sabihin ko na lang nakalimutan ko pag mag-check sila. Ay, nakalimutan lang sir. Ganito, ganyan. Tapos na lang. Tapos ate, mag-taxi ka na lang. Kasi nga, ang layo. Walang ano kasi. Walang taxi dumadaan. Sino mo dun sa ano. mag-taxi? Si ate. Tapos, ayun, sabi ko, wag na lang. Tapos, sabi ko na, pwede pa ako bumalik, mag-out ako. Kaso wala na, sarado. Yung clinic. Kaya sabi ko, Kasi unang invite ko sa kanila dati, marami silang dahilan. Marami silang dahilan, marami silang ano na mag-attend sa church. Ganon. Kaya proud ako ngayon sa kanila to, ang tumatay sa harapan. Yan po. Tapos yung sa akin naman po, sa isang linggo naman po na dumaan sa akin, nung nag-HGR, marami po akong nadaan. Yun po sa ano na doon ko po na simula po napatawad yung mama ko. Tinawagan ko po after 2 days. Nag-usap po kami heart to heart, nag-iyakan, ganun. For almost 26 years. Ganun doon ko siya na after 2 days ko lang siya napatawad. Kasi doon parang na ano yung after GR doon ko nakuha lahat ng mga tinik, ng mga anong inisip ko sa kanya kasi siguro iniwan niya kami. Thanks God, ngayon okay na kami. Everyday nagkamustahan, every morning tinatawag niya. Tumatawag siya, ginigising niya. ano sabi niya? Ano lang? Kamusta? Yun. Ang sarap na sa pakiramdam, promise every morning. Tapos, this 2 days ago, 3 days ago, yun nga, after ng happy moment na yun, nag-stress naman ako sa mga pamangkin ko kasi hindi nyo alam po, meron pa akong, hindi single pa ako pero may 7 po akong anak. It means yung pamangkin ko po na sa akin, ako po yung nagpapaaral. Doon po na-stress po ako sa kanila kasi yung iba nakabuntis, nag-stop. Nagpapadala lang pala ako ng pera pero hindi na sila nag-aaral. Kaya parang na-stress na din ako sa side ko hanggang dumating yung yung pinakita ko sa iyo sugar ko lahat kasi yung time na yon po ako na tumba po ako sa trabaho, bigla po akong nagdili po yung ano ko yun po, nirush po ako dun sa may Sapa sa Pilipinas. Dun po ako na gano'n. Kamusta ka na kuya? Pasalamat sa ako Panginoon pas kasi medyo okay na ako. Kaya nagbabawal po ako ng tubig as per the doctor po nagsabi na dapat hindi po ako Dehydrate. Masa naman ng sugar tayo. Yun na po masashare. Prepare lang ako. Amen. Tapos na. Wala bang tanong para madali lang? Kanina may tanong eh. Walang tanong. Kung magiging bulaklak ka, ano ang Si Ate Marisol lang ang gusto ko tanungin eh. Hindi, may tanong ko. May pa-follow up, Ano daw tanong? Siguro bulaklak Hindi na tanong, hindi yun. sasagutin ko lang. Joke lang. Bulaklak kanina doon. Sa akin pa, pasalamat talaga ako kay Lord kasi napunta ako dito sa gawain na ganito. Hindi ako naligaw ng madali pa naman akong mahikaya lalo na't gala din ako sa dito talaga ako dinulong gawain na ganito. Kasi sa family talaga namin church naman sila, so ako lang talaga yung medyo matigas na. Pero ngayon nagpapasalamat na ako kasi medyo nababawasan na. Hindi man yung ganun, pero at least kung sabi nga doon sa vlog natin pag-aaral na doon ako sa way, sana hindi na ako bumalik po sa dati. Doon ako sa papunta kay God. Ayun na lang yung perfect. Dire-diretso na. Kasi mahirap talaga mga ginawa nila na kasalanan natin tapos babalikan. Baka wala nang second chance. Sa unfair na talaga, kaya pinipilit ko talaga na ako yung manguna sa family namin, lalo lumalaki na yung mga anak ko. So hindi na sila bata na alam na nila yung isang kilos mo, alam na nila kung ano yung ginagawa. Yun yung iniwasan ko. May dala din sila sa ganun. Na wag sila yung late na ba, tulad sa akin, late na ako na nung nagkuhan kay Lord, sa age ko na to. Gusto ko hanggang bata pa sila ngayon is mag-serve sila, mag-kuhan sila.
Yun talaga yung pinakang goal ko. Hindi lang sa buhay ko, siyempre sa family ko naman. I-guide sila. Sandali ko yan. Hindi na inalakan yun. Hindi na rin eh. Bakit ka mag-ibig? Ayaw mo na? Ano, kasi Mayaman na siya. sa totoo lang, siguro parang ano tayong tao, parang hindi tayo nasa-satisfy ng ano yun. Parang satisfied siya. So, malaki pa. So, nag-find ako ng YouTube, pero hindi pinag-love ni Lord kasi ginawa sa mga kapanya niya. Wait muna. I tried, this is another 2 years na ano, renew. Ilang years ulit? Oo, may ano sila. Parang may binigay sila Yay! mga consideration na Friday off, 1,000 salary. hindi naman galing kalaki, pero pero may binigay silang so parang sige. At saka para din kasi gusto ko din talaga din naman magdating na sa Siya na naman pastor sa Friday. I-overtake na daw kayo. Siya naging matapang na magamit ng Panginoon ng isang at sana nakikita ng bawat isa sa atin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Kung sa ganun, pagkaroon din tayo ng encouragement na Lord, gusto ko rin na patuloy kang maranasan sa buhay ko at magamit ko ang buhay ko sa ikalalagana ko ngayon sa likas. Salamat din sa Lord kung sa ko na lang panalangin sa sasakyan. Alam niyo, nagpe-pray kami ng asawa ko. Talagang ang prayer ko sa Lord, Lord, bigyan mo kami ng sasakyan kung kalooban mo at ibibigay mo ito sa amin. Subalit kung kalooban mo at ibibigay mo sa amin, Lord, tulungan mo kami na hindi po kami nasirapan sa pagdudulog mo. Ngayon at alam ko na hindi pa man nabubuo yung mga karton na gusto kong kuhanin, but I pray na ang Lord ang magbibigay ng mga tao para sa mga sasakyan. At ang prayer ko rin, Lord, sa lahat ng sasakay sa sasakyan ito, kakilala ka nila sa amin. Amen. Kasi binibigyan tayo ng Lord ng mga ganitong bagay kasi may purpose. Amen. Hindi lang siya ibinigay sa iyo para lang ipagyabang o para lang may masakyan. Pag may purpose din yung binigay. At yung purpose na yun, nawa, tulungan ako ng Diyos na magawa kung ano yung nais na ipagawa sa akin. Sa pamamagitan mo ng musika, habang sa dito sa akin, nakikinig mo yung musika. And at the same time, after that, kapag close na, yung salita naman ng Diyos, habang praise God, at alam ko ng Diyos ay kikilos at kikilos. Glory to God. Amen. Pastor mo dito kaya solo ka namin. Ito, nagpapasalamat ako kasi di tulad before nung time na but before kasi medyo hindi ako continuous sa pagsasakawa eh. Then now na accident ka, hindi ko alam kung accident na nagkitali kami ni Pastor Bichanque yan sa bahay kami sila. Kasi doon sila nagpapagupit sa ka-vlog ko. So, hindi ko na-expect yan. Pero nung time na bumalik ako dito sa Damar, nag-message ako kay Pastor Osman na nandito na niya ako. So, sabi ko, kung sino yung mas malapit sa way doon, mag-aano ako ng Lawang. And that time pala si Pastor Os is nasa bakasyon naman sa akin dito. Basta hindi ko na-expect na makikita ko sila Pastor Noel. And yung pagkikita namin yun yung maging way para eto ako kasama kayo lahat, nakilala ko yung lahat. And dito ko rin yung dito ako mas sinubok. Talagang sinubok ng pagkakataon na nagtaas. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit sa kabila ng pinagdadaanan ko eto ko. Parang wala lang. Pero sa likod ng katahimikan ko ito, talagang andun pa ako sa stage na hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos kasi bukod sa sabay-sabay, sunod-sunod pa ang nangyayari. Kaya hindi ko rin expect kung bakit ko nakaya o kinakaya pa. Siguro dahil nga sa Panginoon na lagi nandyan. Simulat sa pool naman, hindi naman ako nakakalimot. Sa umaga, sa pagtulog. Kasi lagi kong inanong pamilya ko, lalo nung mag-ina ko. Sa kabila ng lahat ng pagiging isang magulang na gusto mong mabuti, maayos. Doon ka naman, hindi mo i-expect na bakit ganun? Bakit kailangan mangyari? Bakit? Dami naman diyang, diba? Dami naman diyang mga masaway. Bakit
kung sino yung nasa taong nananahimik, na taong nasa tama, bakit siya pa yung talagang ginagambala. Hindi ko rin alam bakit, pero hindi ko rin alam kung bakit talaga, kasi wala naman akong naagrabyadong tsaka mawain ako eh. So, kaya ang misis ko pag nasa Pinas ako, pag nakakakita ko ng bakit mo bibigyan yan, yung nawawala yung kumbaga wala na, tapos bibigay ko pa, dun malimit siya nag-ano, wala ka na, paano ka bukas? Ako kasi yung kahit wala, basta alam kong makakatulong ako, tumutulong ako. Pero dito sa this time talagang nasa stage pa ako ng sa financial, medyo malaki ang aking sa anak ko kasing dalaga, medyo sinubok ako. Talagang salamat lang kasi okay na siya, yung dalaga ko. Ito na lang misis ko yung medyo inilihim lang sa akin kasi ayaw na din yung makadagdag sa financial na problema dahil kasi nangyari sa anak ko. Na-accident kasi yung dalaga ko, 17 years old. Na-accident sa motor. Ito. Bali siya. Before end of 2024, nangyari. Then, salamat kasi ito, okay na siya. Normal, nakakapasok na. Okay. Ito naman pasok ng 2025 is muli na naman ako sinubok na hindi ko lubos. Itong bago mag-birthday yung dalaga ko ng March 27, ilang beses na namang nagka-emergency sa hospital na hindi ko lubos akalain na magpabalik-balik sa hospital. And dahil sa nahihirapan siyang huminga, naninikit ang dibdib. Kasi talagang nung nag-ano siya sa akin, talagang tuloy na lang luha siya kung kaya na makitangan ako ng galit. Pero lahat, pinadala ko na pati sa private, hindi ko na inisip yung gagastos na basta sabi ko, Lord, maging malaman lang kung bakit nagkakaganito ang anak ko para masolusyonan niya. Lahat, negative. So, bakit? Ano po yung talagang yung pala anxiety, depression. Kasi sa magulang ko, nagkaroon ng gap between sa asawa ko, sa mismong magulang ko. And dahil kasi sa pananakit sa bunso kong anak na lalaki, maganda nakialam yung parents ko na hindi naman dapat. So, uman siya. Lumaki na hindi naman dapat umabot pa sa mga barangay o nagdesisyon yung side ko na mapunta sa pabarangay yung although masakit sa akin kasi hindi ko alam na hindi sinabi sa akin o ano. Nalaman ko lang nung nangyari na nagsabi na sa akin yung common law wife ko kasi hindi pa po kami kasal for 18 years lang. So, na medyo dinibdib na nga ako na dalaga. Na yun ang naging cause kung bakit nahihirapan siyang huminga. Talagang pero praise God kasi nga nung balik ako dito, pinag-isip ko lang, tsaka ako sabi ko, pa-birthday mo na po Lord, tsaka sa kabilang. Ito lang po, May 11, yan. Kaarawan ko po that time ng that day ng May. Magandang kasi okay yung anak ko ngayon, dalaga ko, so okay na. Then yung misis ko is may development sa kanyang nakakalbo na kasi siya. Stress. Depression. Every month, pinupurukan siya ng injection at yung gamot na pinitake. Medyo mabigat din. So, sige na, sabi sa kanya. Sabi ko na, huwag niyong alalahanin ni ate kung saan ako kumukuha ng isang mahalaga. Masettle kayo, dito naman ako, trabaho. Wala mauutoy kayo. Praise God kasi may development sa pag-ano niya. May development. Although nag-take pa rin siya ng gamot. Pero yun nga talaga na gusto ko lang i-remind yung bawat isa na talagang mahirap maging leader. Lalong-lalo na leader tayo ng gawain. Ang ibig kong sabihin doon, kasi ang leaders kasi dito sa gawain ng Panginoon, tayo servant leaders tayo, hindi tayo pwedeng maging proud, wala tayong may pagmamalaki. So talagang
nawawala yung mga kapatid. May mga ganong pakiramdam yung mga leaders na alam niyo, gusto namin na kung anong meron kami na na-experience at yung growth din namin na masasabi namin na Lord, kay buti-buti mo sa kuwan, yun ang gusto din namin na-experience ng mga. Oo, yun talaga yun. At alam ko naman na ang Panginoon, nakikita niya, kahit konti lang yan, kahit maliit lang yan, pero lahat tayo nakikitaan niya ng potential. Kaya yung mga equipping na yan, huwag natin isa-isa. Importante din talaga yan sa growth natin. Kung sa trabaho nga, may career, professional development, diba? Sa gawain ng Panginoon, kailangan din yun. Kasi ang mission natin dito, hindi basta-basta eh. Nasa spiritual warfare tayo. So paano tayo ngayon magiging good? Paano tayo ngayon magiging warriors, maging fighters kung hindi tayo equipped spiritually? So kailangan yun. Kaya huwag natin i-set aside yung mga ganitong pag-aaral. At napaka-importante din yung ganitong pagtitipon, ganitong fellowship. Kasi sa ganitong pagkakataon, tingnan mo, sino ba naman mag-aakala na may mga dinadanas yung mga kapatid? May mga personal pala na mga kagalakan at mga sineselebrate yung mga kapatid. Hindi natin kasi yan masishare sa simbahan during gawain. Kailangan natin ng mga ganitong pagtitipon para magkaroon pa tayo ng, alam mo yun, yung open, makapag-open, makapag-share, diba? Makapagpasalamat sa bawat isa. Importante yung Namimilit ng tao. Amen. Kuya dyan, nakaranas ka pa sa akin na pinilit kitang magsimba. Diba hindi? Hindi ko talaga ina-apply yan. Kahit sino. Hindi siya nagsimba kasi hindi ko siya pinipilit. Wala. Kasi ang aking pananaw sa pananampalataya, never kang pinilit ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Tama. Diba? Anything that you do it for the God, for the Lord, ginagawa mo yan, pusa. Yun lang yung sana matutunan natin. Yun lang. Sa life ko, ayoko na maging open muna. But for now, I am thankful kasi bless ako. Yun lang yun. Bless ako. Praise God. Bless ako sa lahat. Bless ako sa trabaho ko. Bless ako sa relationship sa bless pa rin, pero nandun pa rin yung challenge. Siyempre, alam niyo naman, desire ko na rin na magkaroon ng family. But hindi pa nga binibigay ng Lord. Wala pa yung time. But God willing, this year, kasal na ako. Amen. Amen. God willing. Yay! God willing. Kasi hindi biro ang LDR. Alam niyo. I tried LDR before, it failed. But hindi ako sumuko. Kasi kahit naman tayo LDR sa Lord eh. Nakita niyo ba ang Lord? Hindi. Diba? Hindi pa naman. Pero we feel Him. Diba? So, yun lang. Ang prayer ko lang, support lang talaga. Lalo na sa coordination sa gawain. Yun lang. Pakiusap ko lang. Tulungan. No? Amen. Hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Lahat po tayo. Tulungan. No, regardless of the name. No, wala nang name. Hindi na natin kailangan yung mga name. We are doing it for the glory of God. That's all. We are the body of Christ. No? So, hingi na rin ako ng pasensya. Kung may mga kilala nyo ako, prangka ako magsalita. Minsan, parang kakala nyo galit ako dahil yun talaga yung bigat ng mga ano ko. Pero, masasabi ko lang, mahal ko ang gawain. Mahal ko kayo sa gawain sa Lord. No? Hindi ako nagtatangi, hindi ako pero nandito ko na lang sa inyo that I am thankful for your life. Regardless kung matagal ka nakitang kasama o hindi, wala yun, di ba? Kaya yun, encourage ko lang dito sa mga nandito na tama yung sabi nila, make it this fellowship strong. Alam niyo kung bakit nagiging matatag ang gawain? Kasi matatag ang fellowship. Yun lang yun, ha? Yun lang yung masasabi ko. And salamat sa inyong lahat. Salamat. Siyempre wala sila Pastor Johnny dito, sina Ate Queen. Siyempre gusto ko rin extend yung pasasalamat sa kanila. Kasi siyempre, kung wala sila, wala din ang gawain. No? Napaka-supportive nilang mga pastor. So, ang encouragement kung sa inyo, magpasalamat din kayo sa kanila. Magpasalamat din kayo sa kanila. Hindi man sila nangihingi ng pasasalamat, pero iparating niyo yung pasasalamat nyo sa kanila. Lalo na kay Pastor Johnny.
Si Pastor Jonah, yung presensya niyo, masaya na siya doon. Di ba? Yung makita niya na talagang, naiyak ako eh. Ayoko nang i-open yung nangyari sa batch ko, di ba? Ay, hindi man niya na-open na ilalabas yun, pero ramdam din niya yung pakaramdam na left behind siya. Di ba? You know the feeling na tinatransport ko siya, inusundo ko siya doon, lahat suporta, but in the end, hindi naman, di ba? So, I feel him as a pastor. Inalagaan kita eh. Di ba? Hindi naman kita pagmamayari, pero nakakalungkot lang. So, naalala ko yun. So, hanggat maaari, huwag naman mangyari sa atin yun. No? Kayo, tinanggap ko, maluwag. At kung gusto nyo pumunta sa lugar para maglungkod sa Panginoon, maluwag din sana kayo magpaalam. Yun lang. Pero huwag naman sana na ugaliin na gano'n. I do believe God has sent you here because God is not mistaken that in wisdom or in good shepherd or in peace you will grow in that sector. Yun lang yun. Dinala kayo ng Lord dyan. Huwag na kayo maghanap ng kung ano ang meron sa ibang sektor. Dahil alam ko, sa lahat ng sektor, isa lang meron dyan, may Kristo. Amen. Yun na yun. Kung meron hindi si Kristo kinahanap mo, talagang hahanap ka at hahanap ng iba para lang mag-ano. Pero hindi. That's the point. So yun lang. Salamat po sa inyong buhay. Sa buhay ni na Kuya JM, ni Nati Rhea, ni Ate Marcy, ni Ray. Yung lahat, Kuya Rick, syempre, na hindi man siya naging pastor, pero siya yung parang assistant pastor ko. Ilang years ang wisdom na walang pastor. Di ba? Ilang years ang wisdom na ako lang ang nagpastor. Pero hindi ako iniwanan ni Nati Marcy. Kuya Toto. Di ba? Si Toto, kahit wala dito, ay salamat. Kung marinig mo yung sasabihin ko, salamat sa kanya. No? Kahit na pinalakad niya ako sa Ramansinyo. Hindi ko makakalimutan yun, pero napakabuti. Ako magsasa taas ang dalawang kamay ko, napakabuting tao ni Kuya Toto. Hindi ko siya makakalimutan. Kung nasa Pilipinas ngayon, ay salute sa kanyang buhay. Si Kuya Richard. Yun ang klase ng leadership talaga. Servant tayo ng Panginoon. Si Kuya Richard. Naawa ko. Kaya Kuya Tiro, sorry ha. Be careful to your health. Ayaw kang mangyari sa'yo. Yung nangyari sa kuya mo. Nangyari sa kuya mo, grabe. Reminder lang talaga. Kuya mo yun. Hindi, nung nandito sila, magkuya sila eh. Diba? So yun lang. Sila ba nakakalimutan ko? No, nakakalungkot lang. Marami na rin nawala sa wisdom. Marami na rin. Pero hindi ko sila tinuturing na nawala. They are still wanderers. No? Naghahanap pa rin sila ng place of comfort, hoping that God, sila na mismo, kasi si God di naman nagkulang sa kanila. No? Kung sino man kayo, God bless. No, yun lang yun. At glory to God. Glory to God. Kuya.